Oh, you know, mga kababayan, grabe ito. Pork Barrel King. Tinaguriang Pork Barrel King ang anak po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, mga kabayan, na itong si Congressman Sandro Marcos. Sa akala ko po ay wala na pong pork barrel dahil inaabulis na raw ito, mga kababayan. Pero bakit sa ngayon po ay mayroon pa rin naging king ng pork barrel? Kasakit po ng damdamin bilang Pilipino dahil ay hindi po biro ang balitang ito, mga kababayan, dahil bilyonis po ang sangkot. At siya po ang naging king. So ibig sabihin ay natalo pa nga niya ang kanyang tiyuhin na si Chambaluslos, mga kababayan. Grabe po ito, no? So dahil nga po sa nangyayari na malawakan po na nakawan o korupsyon sa ating pong bayan, at ito na nga naglabasan na po at sumisingaw na po ang mga baho po nila, mga kababayan, na kung sino-sino po yung pong talagang nangulimbat o kumuha ng ating pera sa bayan, mga kababayan. At walang iba po, yun po talagang mga nasa ating gobyerno na malapit po sa ating pong Pangulo, mga kababayan. Susubra na po ang abuso nito, mga kababayan, dahil hindi po biro itong pera na ito na kanilang kinulimbat, kung hindi ay bilyonis po, mga kababayan. Dahil sa siya na po ang tinaguriang king, so talo po niya ang kanyang tiyuhin dito na si Tambaluslos, mga kababayan. So talagang masakit po bilang Pilipino na mapanood natin, marinig natin itong mga balita na katulad nito, na mayroon po na mga ah, magnanakaw sa kaban po ng bayan. Dahil pira po natin yan, mga kababayan, hindi po biro, no? Pinagsikapan po natin, pinaghirapan, pagod, pawis, dugo at pawis po ang ating pong puhunan, mga kababayan, para po tayo ay kumita, pagkatapos ay ganun po ang ating mabalitaan, mga kababayan. Dahil lahat po tayo ay nagbabayad po ng tax. Every time po na bibili po tayo, mayroon pong mga tax yan, mga kababayan. Ang ating mga sahod sa ating pagtatrabaho, mayroon pong tax, mga kababayan. Kahit na anong business o negosyo man ang inyong pong pinapasok, mayroon pong tax yan, mga kababayan. So talagang ang pira po yan na sinasabi na kanila pong kinukulimbat ay pira po natin. So masakit po bilang Pilipino na doon lamang napunta ang ating pong pera, hindi po napunta sa tama, mga kababayan, na para imbis ay makatulong sa bayan, mga kababayan, eh andun lamang po napunta sa ilang mga buaya dyan po sa ating gobyerno. So ayan po, no, mga kababayan, at panuorin muna natin itong balita na ito, mga kababayan. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check ang presidential son. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary. So biro nyo yan, mga kababayan, no? 16 billion. So hindi po biro ang pira na yan, mga kababayan. Ang laki po ng pira at marami na po sanang mga gawang proyekto, no, mga kababayan. Pero napunta lamang po dito sa isang tao na ito, mga kababayan. So yan po, ano, sabi nga po ay handa naman rap style check itong si Sandro Marcos, mga kababayan. So pero ang nagsasalita po ay hindi mismo itong si Sandro Marcos, kung hindi ito pong si Auntie Claire, mga kabayan, na magaling doon po naman gumawa po ng kwento yon, mga kababayan. Parang mahirap po paniwalaan ang mga sinasabi itong si Auntie Claire, mga kababayan. Dahil siya po ang nangunguna po, no, sa laging nagpalabas po, no, ng mga mali-mali mga balita, mga kababayan. Maling impormasyon po ang mga pinapahayag nito pong si Auntie Claire, mga kababayan. Talagang mahirap po, no? Pag andyan po talaga sa posisyon na kahit mali po ang mga
sasabihin mali po ang mga ginagawa, ay marami pa rin po ang mga tao na naniniwala, mga kababayan. Katulad na lang po dito sa atin pong pinapanood, no, na tinaguri ang pork barrel king, mga kababayan, ni si Sandro Marcos. So grabe po ito, mga kababayan. Imbis na para po sa atin pong bayan ang pera na iyan, diyan lamang po, no, napunta o kung saan po ginagamit yan, mga kababayan, ni Sandro Marcos. So, masakit po bilang Pilipino po, mga kababayan, na makabalita po tayo ng mga ganito po na pagkulimbat sa pira po, no, ng ating pong mabayan, mga kababayan. Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na Ito pa, mga kababayan, no, itong ating presidente ngayon na puro lamang po salita, wala naman pong nangyayari, mga kababayan. At ito nga, no, walang exemption. Parang narinig ko na yan dati, yung dating presidente na walang kumpa-kumpare, walang kamag-anak, mga kababayan, di ba? So ito na naman po, wala pong exemption na kahit pa anak niya mismo, kanya pong paiimbestigahan, mga kababayan. Pero pagka meron na pong masilip ang mag-iimbestiga dyan, iba na naman po ang sasabihin dyan, mga kababayan. Katulad na lang po sa nangyayari dyan po sa flood control. Kung naalala po natin, siya nga mismo yung pong nag-open dyan, no, nung kanyang suna patungkol nga sa malawakang nawakawan dyan po sa flood control. Pero nung pumutok na po at lumabas na po ng pangalanan na nga, mga kababayan, bigla pong kambyo, no? Bigla pong kambyo, mga kababayan, at hugas kamay po, mga kababayan. So ayan po, no, ang parang nasilip ko na po dito sa kanila pong plano o sabi na walang exemption. Ganun din po yan ang mangyayari, mga kababayan. Pagka may masilip po dyan, kung totoo man na magpa-lifestyle check itong si Sandro Marcos, pag kami masilip dyan, kambyo na naman yan, mga kababayan. Ganun po, no, ang ating pong gobyerno ngayon. Kaya parang nasisilip ko dito, wala talagang mangyayari, no, na hustisya sa ating pong bayan, mga kababayan, dahil sa mga namumuno po sa ating gobyerno ngayon. rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. So ayan po, mga kababayan, ito nga po, itong ICI, mga kababayan, na sinasabi po nila, wala naman din pong nangyayari sa kanila pong investigasyon dito, mga kababayan. Parang niluluto lamang po ito, di ba? So paano na po, no? Wala po tayong maasahan po dito, mga kababayan, sa nangyayari po ngayon na malawakan po na nakawan sa gobyerno. Hanggat andyan po yan sila, mga kababayan, talagang tuloy-tuloy po yan. So talagang lalo po tayong maghihirap dito, mga kababayan. So para sa akin po, ang akin pong masabi po dito, no, kung talagang totoo po itong sinasabi na sangkot sa flood control project o sa tinatawag na itong kung sangkot nga talaga o talagang totoo po, no, na itong si Sandro Marcos ay isang pork barrel king, mga kababayan, dapat po na panagutan po niya yan, mga kababayan, ano, kung yan po naman ay totoo, dahil ito po ay balita po, balita pa lang po, mga kababayan. So hindi pa po tayo makapag-conclude na talagang ginagawa po niya yan. Hindi po natin pwede na talagang i-kumpirma, no, mga kababayan, dahil yan po ay imbestigahan pa.
Pero yun nga mga kabayan, ang mahirap po dito sa investigasyon na iyan ay mahirap po no na lalabas po ang katotohanan. Yun lamang po mga kababayan ang masaklap po diyan. So yan po ang aking nakikita po dito ano mga kababayan. So yan lamang po mga kababayan no ang atin pong reaction at komento po dito. Nasa inyo po no kung ano man po yung masasabi po dito. Paki-comment na lang po diyan sa ating comment section mga kababayan. At ako po muli ay magpapasalamat po no, sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang pong mag-iingat saan man po tayo naroroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us.